Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 761. Prinsesa, nahanap na rin namin kayo. Salamat sa kabutihan mo, Prinsesa. Ang galing. Isa-isang nakilala ng mga nahuli na duwende si Mia. Dati, karamihan sa atensyon ng mga duwende ay naaakit ng napakalaking 5 Elements Demonic Wolf. Tsaka medyo malayo ang layo ni Mia sa kanila. Higit pa rito, hindi nila akalain na si Mia ay lilito kasama ang isang mahiwagang hayop tulad ng 5 Elements Demonic Wolf. Sa makatuwid, walang sinuman sa mga duwende ang nang-ahas na kumpirmahin na ang dumating para iligtas sila ay ang kanilang prinsesa. Ngayong nakumpirma na nila ang kanyang pagkakakilanlan, natural na tuwang-tuwa sila. I'm fine. Paano ka nahuli? Tanong ni Mia, hindi dahil hindi pa nahuli ng mga tao ang mga duwende, ngunit ang mga duwende ay naging mas mapagbantay sa paglipas ng mga taon. Kahit na sila ay nahuli, ito ay magiging isang pambihirang pangyayari. Bihira talaga ang napakaraming duwende na mahuli ng sabay-sabay. Prinsesa, inutusan kami ng reyna na hanapin ka. Matapos malaman ng reyna na nahuli ka, labis siyang nag-alala at nagpadala siya ng maraming duwende upang hanapin ka. Bahagi lamang kami ng grupo. Gayunpaman, nahuli kami ng mga kasuklam-suklam na tao na ito hindi nagtagal pagkatapos naming umalis sa teritoryo ng mga duwende, galit na sabi ng isa sa mga matatandang duwende. Sa oras na ito, nagkataon lang na lumakad si Huang Feng. Nang marinig niya ang kanyang mga sinabi, hindi niya namamalaya na napahawak siya sa kanyang ilong. Kahit alam niyang hindi siya pinag-uusapan ng kabilang partido, tao rin siya, at isinama siya ng kabilang partido sa usapan. Sa sandaling ito, nakita rin ni Mia si Huang Feng. Tumingin siya kay Huang Feng nang may paghingi ng tawad at pasasalamat. Kung hindi dahil sa tulong ni Huang Feng, hindi nila mailigtas ang mga duwende na ito. Don't be so absolute. May mabubuting tao din, paliwanag ni Jill. Matagal na nilang kasama si Huang Feng, kaya natural na alam nila kung anong klaseng tao si Huang Feng. Sa makatuwid, natakot si Jill na mag-isip ng sobra si Huang Feng, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Masama lahat ng tao. Sayang lang at walang magandang impresyon sa tao ang mga duwende na kakaligtas lang. Don't say that. Kung hindi dahil sa tulong niya, hindi ka namin mailigtas, sabi ni Mia habang nakaturo kay Huang Feng. Noon lang natuklasan ng mga duwende na may tao pala talaga dito. Matapos marinig ang detalyadong paliwanag ni Mia, nakaramdam ng hiya ang mga duwende. Nga pala, bago ka lumabas, may contact information ka ba? Kung may nakahanap sa akin, paano ko ipapaalam sa iba? Tanong ni Mia. Labis na nag-aalala si Mia sa kaligtasan ng ibang mga duwende. Ang mga duwende sa kanyang harapan ay dinakip at inalipin dahil lumabas sila para hanapin siya. Ang ibang mga duwende ay maaari ding mahuli ng mga tao. Kailangang malaman ng isa na walang maraming mabubuting tao tulad ni Huang Feng sa mga tao. Oo, kukontaken ko kaagad ang iba at sasabihin ko sa kanila na natagpuan mo na ang prinsesa, sabi ng pinuno ng mga duwende. Sige, bilasan mo, sabi ni Mia. Mukhang dapat na kitang bitawan. Ngumiti si Huang Feng at sinabi kay Mia. Napagpasyahan na niya na paalisin si Mia at ang iba pa, at ngayong natagpuan na siya ng kanyang mga angkan, hindi na ito makabubuti para sa kanya na ipagpatuloy siya sa pag-alis. Kung tutuusin, ang pagdadala ng napakaraming alipin ay napakakapansin-pansin. Huang Feng, salamat, taos-pusong sabi ni Mia. Hindi lamang siya iniligtas ni Huang Feng, ngunit pinakawalan din siya nito. Niligtas din niya ang kanyang mga angkan ngayon lang. Napakabait niya sa kanya at sa mga duwende. Walang silbi na umasa lang sa mga salita. Sa totoo lang, hindi naman sa wala akong hiningi noong binitawan kita, sabi ni Huang Feng. Sabihin mo sa akin, sabi ni Mia. Kalimutan ang tungkol sa pagbili ng iyong pera. Natulungan mo akong makahanap ng maraming magagandang bagay sa Misty Forest. Gayunpaman, gusto kong magtrabaho kasama ka, sabi ni Huang Feng. Paano tayo magtutulungan? Tanong ni Mia. Alam mo na mayroon akong isang mersenaryong grupo, at plano kong palawakin ito. Gusto kong makipagtulungan ang aking mersenaryong grupo sa mga duwende. Maraming mahahalagang halamang gamot kung saan nakatira ang mga duwende.
Maaari akong magbayad para bilhin sila, sabi ni Huang Feng. Wala akong problema dyan, pero kailangan kong bumalik at humingi ng opinyon sa lola ko, sabi ni Mia pagkatapos mag-isip. Sabi ni Mia matapos mag-isip sandali. Ang lugar kung saan sila nakatira ay talagang mayroong maraming halamang gamot at kahit ilang pambihirang prutas. Hindi naman sa hindi nila gusto ang mga bagay na iyon, ngunit napakarami nito. Hindi nila kayang tunawin ang lahat ng mag-isa. Noong nakaraan, dahil sa kanilang masamang relasyon sa mga tao, wala silang paraan upang harapin ang mga ito. Magandang ideya na hayaang bilhin sila ni Huang Feng. Naniwala si Mia na papayag din ang kanyang lola. Sige, pagdating ng panahon, itatayo ko ang headquarters ng mercenary group sa lungsod na pinakamalapit sa tinitirhan mo. This will also make it convenient for us to do business. Sabi ni Huang Feng. Alam niya na ang lugar kung saan nakatira ang mga duwende ay hindi lamang may mga halamang gamot na iyon. Marami pang magagandang bagay. Hanggat nagtatag ng relasyon ang dalawang panig, imposibleng hindi siya kikita sa hinaharap. Pagkatapos nito, pumunta ang grupo sa pinakamalapit na lungsod. Doon, ibinalik ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ni Mia at ng iba pang mga duwende at ibinalik ang kanilang kalayaan. Pagkatapos nito, bumalik si Mia at ang iba pang mga duwende sa kanilang tirahan, habang pansamantalang nanatili sa lungsod si Huang Feng. Bagamat malapit din ang lungsod sa Fog Forest, napakalayo pa rin ito sa Haotian City. Hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol sa paghihiganti ng An family sa ngayon. Marami pa ring dapat gawin si Huang Feng. Una, kailangan niyang palawakin ang kanyang mersenaryong grupo. Matapos makahanap ng matutuluyan, hiniling ni Huang Feng kay Little Tenuki na magdala ng pera sa palengke ng mga alipin araw-araw upang ibalik ang ilang malalakas na alipin. Pagkatapos nito, dinala ni Little Tenuki ang mga taong ito sa Mercenary Association at inirehistro sila bilang mga mersenaryo. Pagkatapos nito, pumasok sila sa mersenaryong grupo at tumanggap ng ilang simpleng mersenaryong misyon para kumita ng pera at karanasan para i-upgrade ang mersenaryong grupo. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay inaayos ang kanyang mga nakuha mula sa dense fog forest. Kung tutuusin, kapag umalis siya, isa lang ang madadala niya at iwanan ang iba. Kung ano ang dadalhin, nakapagdesisyon na si Huang Feng. Ito ay ang Saint Purple Fruit. Ang prutas na ito ay maaaring makatulong sa kanya sa kanyang paglilinang at pambihirang mga bottleneck. Maaari rin itong iligtas ang kanyang buhay sa mga kritikal na sandali. Para sa iba pang mga bagay, itinago ni Huang Feng ang ilan, tulad ng mga bagay mula sa 29 na ranggo na mahiwagang hayop at ilang mahahalagang halamang gamot. Hindi binalak ni Huang Feng na ibenta ang mga ito pansamantala. Titingnan niya kung may pagkakataon siyang bumalik sa hinaharap. Kung hindi siya makakabalik, hahayaan niyang ibenta sila ng kanyang ahente sa mundong ito. Ito ay pareho. Para sa iba pang mga bagay, binalak ni Huang Feng na ibenta ang mga ito. Hindi man maihahambing ang mga bagay na iyon sa mga bagay na naiwan niya, hindi pa rin ito karaniwan. Mayroong kahit na mga bagay mula sa ikapito at ikawalo na ranggo na mahiwagang hayop na maaaring ibenta sa malaking halaga. Kabanata 762. Sa ganitong paraan, si Huang Feng at ang dalawa pa ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin, kaya nanatili sila sa lungsod pansamantala. Sa araw na ito, tinawag ni Huang Feng si Little White at Little Five. Pagkatapos ng panahong ito na magkasama, napakaganda na ng relasyon ni Huang Feng at Little Five. Minsang sinabi ni Little White kay Huang Feng na ang Little Five ay nasa bottleneck na ng level 9 at maaaring makalusot anumang oras. Gayunpaman, maaaring tumagal ito ng mga dekada o kahit na daan-daang taon. Mahirap sabihin, at may posibilidad na hindi na ito makakalusot. Pagkatapos ng lahat, sa mundong ito, walang sinuman ang nakakita ng banal na hayop. Ito ay isang maalamat na pag-iral. Ngayon, tinawag sila ni Huang Feng para ihanda ang natitirang Saint Purple Fruit para makakain ng Little Five. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasaalang-alang, nagpasya si Huang Feng na ibigay ang Saint Purple Fruit na ito sa Little Five sa halip na ibigay ito sa Emperor ng Red Moon Kingdom. Siyempre, medyo nag-aatubili din si Huang Feng. Hindi pa banggitin ang karanasan ng mersenaryong grupo na maaari niyang makuha pagkatapos makumplito ang misyon na ito, ang 1,000,000 gintong barya ay sapat na para pagnasaan ni Huang Feng.
Dapat malaman ng isang tao na kung ito ay na-convert sa RMB, ito ay magiging 1 bilyon. Napakalaking numero iyon na hindi pinangarap ni Huang Feng na isipin. Gayunpaman, sa wakas ay nagpasya si Huang Feng na huwag kumpletuhin ang misyon na ito. Ang karanasan ng mersenaryong grupo ay maaaring dahan daw ang maipon, at maaari rin siyang dahan daw ang kumita ng pera. Bagamat malaki ang 1 bilyon, tiwala si Huang Feng na kikitain pa rin niya ito. Lalo na matapos matuklasan na maraming bagay ang maaaring kumita sa space-time na ito, mas nagtiwala si Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga bagay na ito ay madaling harapin, ngunit hindi lahat ay maaaring magkaroon ng isang Divine Beast. Hanggat ang kanyang mersenaryong grupo ay may isang Divine Beast, kung gayon walang sino man ang manggahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanyang mersenaryong grupo. Bagamat ang Little White ay isa ring Divine Beast, hindi pa ito lumaki at hindi maaaring manatili sa space-time na ito magpakailanman. Sa makatuwid, kailangan ni Huang Feng na i-upgrade ang Little 5. Little 5, halika rito, sabi ni Huang Feng sa 5 Elements Demonic Wolf. Ang 5 Elements Demonic Wolf ay masunarang lumapit sa tabi ni Huang Feng. Bagamat sinundan nito si Huang Feng noong una dahil sa Little White, mayroon pa rin itong magandang impresyon kay Huang Feng pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan. Lalo na nang makagawa si Huang Feng ng masarap na pagkain para dito na hindi pa nito nakakain, mas nagustuhan nito si Huang Feng. Kumain ka na, sabi ni Huang Feng habang naglalabas siya ng Holy Purple Fruit mula sa kanyang storage ring. Hindi alam ng 5-element demonic wolf kung bakit ito tinawag ni Huang Feng, ngunit nang makita nitong kinuha ni Huang Feng ang Saint Purple Fruit, naging excited ito. Siyempre, alam nito ang epekto ng Saint Purple Fruit at gusto niyang kainin ito, ngunit sa parehong oras, alam din ito kung gaano ito kahalaga. Sa paligid ni Little White, hindi ito nang ahas na makipagkompetensya kay Huang Feng. Noong una, inakala nitong wala na itong pag-asa. Sinong mag-aakala na si Huang Feng ang magbibigay ng prutas ngayon? Ang 5 Elements Demonic Wolf ay tumingin kay Huang Feng ng may pasasalamat at pagdududa. Hindi nito alam kung bakit niya gagawin ito. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil umaasa ako na kung makakalusot ka, maaari kang maging Guardian Divine Beast ng aking mersenaryong grupo sa hinaharap at protektahan ang aking mersenaryong grupo. Hindi kami maaaring manatili dito ni Little White ng tuluyan, kaya ang mersenaryong grupo ay aasa sa iyo sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. Alam ni Huang Feng na may pagkakataong makalusot sa bottleneck sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Purple Saint Fruit, ngunit hindi ito ganap. Malaki ang posibilidad na mab-aigo, ngunit nagpa siya si Huang Feng na sumugal. Ang 5 Elements Demonic Wolf ay malinaw na naunawaan ang mga salita ni Huang Feng at masiglang tumango. Kahit na hindi ibigay ni Huang Feng ang Saint Purple Fruit, mapoprotektahan pa rin ito ang Huaxia Mercenary Group dahil sa Little White. Ngayong binigyan ito ni Huang Feng ng Saint Purple Fruit, wala na itong dahilan para hindi protektahan ang grupo. Tuwang-tuwa din si Little White. Pagkatapos ng lahat, ang Little 5 ay maituturing na kababata nito. Siyempre, gusto nitong maging mas malakas ang kampan nito. Kumain ka na, sabi ni Huang Feng sa 5 Elements Demonic Wolf. Tuwang-tuwang kinuha ng 5 Elements Demonic Wolf ang Saint Purple Fruit mula kay Huang Feng. Nilalasing ito ng masaganang aroma. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan nitong inilagay ang prutas sa kanyang bibig. Kasunod nito, tiningnan ni Huang Feng at Little White ang 5 Elements Demonic Wolf. Para itong nasa Sichuan Opera. Ang mukha nito ay patuloy na nagbabago, minsan pula, minsan kulay ube, at minsan puti. Dahil dito, labis na nag-alala sina Huang Feng at Little White. Tinitigan pa ni Little White ang 5 Elements Demonic Wolf ng masigla, umaasang makakalagpas ito sa bottleneck nito. Hindi maganda ang pakiramdam ng 5 Elements Demonic Wolf sa oras na ito. Ang enerhiya ng Saint Purple Fruit ay lubhang nangingibabaw. Patuloy itong bumabangga sa kanyang katawan, at kaya lang nitong sugpuin at tunawin ang enerhiya para makalusot sa bottleneck. Sa nangyari, ang 5 Elements Demonic Wolf ay talagang nasa bottleneck sa mahabang panahon. Nakaipon ito ng malaking halaga ng enerhiya sa kanyang katawan, kaya mabilis nitong pinigilan ang epekto ng Purple Saint Fruit at nagsimulang sumipsap ng enerhiya nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 5 elementong demonic na lobo ay biglang nagtaas ng ulo at napaungol.
Ewo, ang tunog ay malayo at malakas, na parang tumagos sa buong lungsod. Ang ilan sa mga hayop sa lungsod, at maging ang mga magical beast na pinalaki ng mga tao, ay nakarinig ng tunog at walang kamalay-malay na lumuhod sa lupa, nanginginig. Naramdaman din ng ilan sa mga taong may matataas na kultibasyon ang biglang paglitaw ng isang napakapangit na aura sa lungsod. Ito ay sapat na upang sugpuin ang mga ito sa punto ng inis. Sa kabutihang palad, mabilis na nawala ang tunog, at bumalik sa normal ang mga tao at mga magical beast sa lungsod. Gayunpaman, ang pagdududa at pagkabigla sa kanilang mga puso ay hindi nabawasan. Sa tirahan ni Huang Feng, tiningnan ni Huang Feng ang five-element demonic wolf na may nagulat na ekspresyon at sinabing, "Little Five, nakalusot ka." Tumango ang five elements demonic wolf. Pagkatapos, ang malaking katawan nito ay biglang nawala, at kapalit nito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw sa harap ni Huang Feng at Little White. "Salamat sa iyong kabutihang loob, guro." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumuhod sa isang tuhod at magalang na sinabi kay Huang Feng. "Ikaw ay Little Five," medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Bagamat narinig niya na ang mga divine beast ay maaaring mag-transform sa anyo ng tao, hindi ito nakita ni Huang Feng ng kanyang sariling mga mata, kaya hindi siya sigurado. "Oo," magalang na sabi ni Little Five. Kahit na ito ay mas malakas kaysa kay Huang Feng at Little White sa mga tuntunin ng aura at lakas, hindi ito nagpakita ng anumang kawalang galang kina Huang Feng at Little White. Alam nito, kung bakit nagawa nitong makalusot. "Bumangon ka, mas maginhawang mag-transform sa anyo ng tao." Sinabi ni Huang Feng, "Maaari kang magparehistro bilang isang mersenaryo sa hinaharap at sumali sa aking mersenaryong grupo." Nagulat si Huang Feng na tinawag siya ng Little Five na master, ngunit wala siyang sinabi. Si Huang Feng ay tiyak na hindi utol na kilalanin ng isang banal na hayop. "Oo, guro," sabi ni Little Five. Pagkatapos, lumingon ito kay Little White at sinabing, "Greetings, Sister White." Kahit na sina Xiaowo at Whitey ay parehong divine beast, at si Xiaowo ay mas malakas kaysa kay Whitey sa mga tuntunin ng lakas, si Xiaowo ay hindi pa rin naglakas loob na maliitin si Whitey. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang mga divine beast ay nahahati sa iba't ibang antas. Malinaw, si Whitey ay mas mataas kaysa kay Xiaowo. "Kuya Bai." Natigilan si Huang Feng sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng Little Five. Kabanata 763. "Babae ka." Nagtataka si Huang Feng kay Lil White. Hindi kailanman nakumpirma ni Huang Feng kung si Lil White ay lalaki o babae dahil si Lil White ay may sariling katalinuhan. Kung susuriin niya ang katawan nito ay siguradong magagalit ito. Gayunpaman, palaging iniisip ni Huang Feng na dapat lalaki si Lil White. Hindi niya lang inaasahan na tinatawag itong Sister White ni Lil Five. Sa katotohanan, ang Five Elements Demonic Wolf ay talagang mas matanda kaysa Little White. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nagawa nitong makamit ang isang pambihirang tagumpay ay dahil din sa Little White. Bukod dito, ang bloodline ni Little White ay halatang mas marangal kaysa sa Five Elements Demonic Wolf. Sa makatuwid, ito ay magalang na tinawag na Sister White. Nang marinig ni Little White ang mga salita ni Huang Feng, lumipad ito at sinipa si Huang Feng. Pagkatapos noon ay tumakbo na ito palabas ng pinto. Ito ay hindi alam kung ito ay nahihiya o galit, ngunit ito ay nagparamdam kay Huang Feng na medyo masakit. Malinaw, gumamit ito ng maraming lakas. "Nagtatanong lang naman ako." Hinaplos ni Huang Feng ang lugar kung saan siya sinipa at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Pagkatapos noon, lumingon si Huang Feng sa Five Elements Demonic Wolf at sinabing, "Maaari mo bang panatilihin ang pagbabagong ito? May mga pagkukulang ka ba?" "Panipi, kaya kung panatilihin ang estadong ito magpakailanman." Ang Five Elements Demonic Wolf ay nagsabi, "Gayunpaman, sa anyo ng tao, ang bilis ng aking paglilinang ay bababa. Bilang karagdagan, hindi ko magagamit ang aking buong lakas. Gayunpaman, Master, makatitiyak ka na kahit na hindi ko magagamit ang aking buong lakas, walang maraming tao sa mundo ng mga tao na maaaring maging aking kalaban." Hindi katakataka na ang Five Elements Demonic Wolf ay sobrang kumpiyansa. Bago pa man ang breakthrough, ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa isang tao na Great Sword Master o Great Magus. Ngayon, pagkatapos ng tagumpay, kung ginamit nito ang buong lakas,
nalampasan na nito ang antas ng isang tao na Sword Saint o Great Magus. Kahit nasa anyo ng tao, hindi nito magagamit ang buong lakas. Ang 5 Elements Demonic Wolf ay kumpiyansa na kaya nitong labanan ang isang tao sa ganitong antas sa isang draw. Sa buong Red Moon Empire, wala masyadong Great Swordsman o Grand Magi. Tulad ng para sa Sword Saints at Grand Magi, sila ay mga pag-iral na umiiral lamang sa mga alamat. Wala pang nakakita ni isa. Ganoon din sa ibang imperyo. Ang mga ganitong uri ng tao ay umiral lamang sa mga alamat. Sa makatuwid, ang 5 Elements Demonic Wolf ay hindi nagmalabis. Mabuti naman. Ang mersenaryong grupo ko ay aasa sa iyong proteksyon sa hinaharap. Sabi ni Huang Feng, Master, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang maglalakas loob na bubuli sa mersenaryong grupo mo. Sabi ng 5 Elements Demonic Wolf, sa puso nito, lubos itong nagpapasalamat kay Huang Feng. Dahil dito, naging tagapag-alaga ito ng mersenaryong grupo. Hindi naman ito nagreklamo. Sa pagkakaroon ng 5 Elements Demonic Wolf, matapang ding mapalawak ni Huang Feng ang kanyang teritoryo. Ang mga bagay sa kanyang storage ring ay nabili sa malaking halaga. Bilang karagdagan sa perang kinulit niya noon kay Anziking, mayroon siyang higit sa sapat na pambili ng mga alipin. Kung tutuusin, hindi lahat ng alipin ay kasing halaga ng mga aliping elven. Napakamura ng mga alipin ng tao. Sa makatuwid, sa halos isang buwan o higit pa, ang Huaxia Mercenary Group ni Huang Feng ay lumawak sa humigit kumulang 300 katao. Ito ang resulta ng kanyang maingat na pagpili. Kung hindi, ang bilang ng mga tao ay damable man lang. Para sa mga aliping ito, si Huang Feng ay hindi maramo. Ipinasa niya sa kanila ang 7 Luminaries Thunder Feast at ang 7 Luminaries Invincible Cultivation Method. Sa wakas ay naunawaan ni Ada at Li ang ibig sabihin ni Huang Feng ng senior brother at senior sister. Si Huang Feng ay may limitadong bilang ng mga pamamaraan ng paglilinang sa kanyang mga kamay. Sa mundong ito, walang maraming mahusay na pamamaraan ng paglilinang. Makukuha ito ni Huang Feng, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ipasa ang dalawang pamamaraan ng paglilinang na ito. Sa panahong ito, ang balita na ang 3 A-class na mersenaryong grupo ng Red Moon Empire ay sunod-sunod na nawasak, na nagdulot ng matinding pagkabigla. Kasama ang 3 A-class na mersenaryong grupo, mayroon ding ilang B-class at C-class na mersenaryong grupo. Masasabing ang buong mersenaryong mundo ng Red Moon Empire ay nagkaroon ng matinding pagkabigla. Kung paano nawasak ang 3 A-class mercenary group na ito, wala pang tiyak na balita hanggang ngayon. Ang lahat ay maaari lamang hulaan. 2 sa kanila ang pumasok sa Fog Forest para gawin ang Purple Saint Fruit mission at hindi na muling lumabas. Hulaan ng lahat na doon sila namatay. Dahil dito, mas namulat ang lahat sa panganib ng Fog Forest. Kasabay nito, nadagdagan ang kahirapan ng Purple Saint Fruit mission. Ngayon, walang nang ahas na gawin ang misyon na ito. Kahit na tinaasa ng Emperor ng Red Moon Empire ang reward, walang mersenaryong nang ahas na pumasok sa gitna ng Fog Forest. Kung paano nawasak ang huling grupong mersenaryong A-class, ang Aurora Mercenary Group, ay maraming haka-haka. Ito ay dahil hindi nila ginawa ang Purple Saint Fruit mission. Sa halip, pinuntahan nila ang mga duwende. Mayroong ilang mga saksi sa bagay na ito, ngunit hindi na nila nakita muli ang Aurora Mercenary Group. Para silang nawala sa kalagitnaan. May mga nagsabi na ang Aurora Mercenary Group ay napatay ng kanilang mga kaaway. May mga nagsabing lumabas ang mga duwende para iligtas ang kanilang mga tao at pinatay ang Aurora Mercenary Group. Gayunpaman, mayroong lahat ng uri ng mga teorya. Bukod dito, tila nagkaroon sila ng kahulugan. Gayunpaman, walang sino man ang may anumang ebidensya. Ang bagay na ito ay naging paksa ng tsismis sa mga mersenaryo. Ang mga araw ni Huang Feng ay medyo maganda. Nagpadala si Mia ng balita na pumayag ang kanyang lola na makipagpalitan kay Huang Feng. At saka, nang dumating ang duwende para ihatid ang balitang ito, marami rin siyang dala. Sinabi niya na ang Elf Queen ay nagpapasalamat kay Huang Feng sa pagligtas sa kanyang prinsesa. Hindi tumanggi si Huang Feng at tinanggap ito. Pagkatapos, pinamunuan niya ang kanyang mersenaryong grupo sa Holy Light City, ang pinakamalapit na lungsod sa kagubatan kung saan nakatira si Mia at ang iba pa.
Ito ang magiging base camp nila sa hinaharap. Pagkatapos noon, si Huang Feng at ang kanyang mersenaryong grupo ay gumawa ng mga mersenaryong misyon malapit sa Holy Light City. Kasabay nito, ginamit nila ang perang kinita nila para makabili ng maraming tindahan. Pagkatapos ng isang taon ng pag-unlad, ang Huaxia Mercenary Group ay naging pinakamakapangyarihang mersenaryong grupo sa Holy Light City. Bagamat ang kasalukuyang mersenaryong grupo nila ay D-rank lang, hindi sila naglakas loob na maliitin ang grupong ito. Ito ay dahil ang grupong ito ay may super expert, isang super expert na tinatawag na Little Five. Ang sinumang lumaban sa grupong ito ay tuturuan ng leksyon, walang sinuman ang exception. Dahil dito, nagkaroon ng maraming katanyagan ang Huaxia Mercenary Group ni Huang Feng sa Red Moon Empire. Maraming tao ang naniniwala na ang Huaxia Mercenary Group ay magiging numero 1 mersenaryong grupo sa Red Moon Empire. Ito ay dahil mayroon silang sobrang eksperto. Dahil dito, maraming mersenaryo ang gustong sumali sa grupong ito. Gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan ni Huang Feng. Dahil dito, lalo pang naging espesyal ang Huaxia Mercenary Group. Ito ay dahil ang lahat sa grupong ito ay isang alipin. Kung kaninong alipin sila at kung sino ang pinuno ng grupong ito, kakaunti ang nakakaalam. Ito ay dahil si Huang Feng ay bihirang magpakita ng kanyang sarili bilang pinuno. Ang nag-asikaso ng mga bagay-bagay ay si Ada, ang vice leader. Kabanata 764. Malapit na akong umalis. Ada, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat dito sa hinaharap. Para sa pakikipag-ugnayan sa akin, ipapaubaya ko kay Ali. Kung may kailangan ka, mahahanap mo ako sa pamamagitan ni Ali. Mabilis na lumipas ang isang taon, at oras na para umalis si Huang Feng. Sa taong ito, dahil sa kanyang relasyon sa mga duwende at sa lakas ng Huaxia Mercenary Group, kumita ng malaking pera si Huang Feng sa pamamagitan ng muling pagbebenta ng mga halamang gamot ng mga duwende at ilang pambihirang bulaklak. Ang kanyang netong halaga ay lumampas na ngayon sa 200,000 gintong barya, at ang mersenaryong grupo ay nagsasarili. Sa makatuwid, aalis si Huang Feng na may dalang 200,000 gintong barya, nakatumbas ng 200 milyong RMB. Bagamat ang industriya ni Huang Feng sa totoong mundo ay umuunlad ng maayos, hindi naging madali ang kumita ng ganoon kalaki. Sa oras na ito, ang bilang ng mga tao sa mersenaryong grupo ay naayos sa 1,000. Matapos maabot ang 1,000 katao, si Huang Feng ay hindi na lumawak. Ito ay ang kanyang sariling ideya, at din ang pangangailangan ng Mercenary Association. Ang isang mersenaryong grupo ay maaari lamang magkaroon ng 1,000 katao. Siyempre, kung gusto niyang mag-expand, pwede siyang magtayo ng branch. Gayunpaman, hindi binalak ni Huang Feng na gawin ito sa ngayon. Sa oras na ito, oras na para umalis si Huang Feng. Ang napili niyang ahente ay hindi si Ada, kundi si Ali. Hindi masama ang martial prowess ni Ada, at napakalakas niya, ngunit hindi kasing liksi ng isip ni Ali. Bilang unang mga alipin na binili ni Huang Feng, silang dalawa ang pinakapinagkakatiwalaan ni Huang Feng. Sinabi rin ni Huang Feng kina Ada at Ali na aalis na siya. Bagamat kakaiba ay mabilis naman itong tinanggap ng dalawa. Sa kanilang mga puso, si Huang Feng ang Panginoon, at sila ay mga alipin. Kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi nila malalaman kung saan sila maghihirap ngayon. Sa makatuwid, lubos silang nagpapasalamat kay Huang Feng. Hindi nila pagdudahan o pabulaanan ang anumang sinabi ni Huang Feng. Ang medyo ikinalungkot ni Huang Feng ay tila may nangyari kay Mia, kaya hindi niya ito makita bago siya pumasok. Sa nakalipas na taon, paminsan-minsan ay pumupunta si Mia sa Holy Light City, kaya nagkita na silang dalawa noon pa. Pagkatapos ayusin ang lahat, pinabalik si Huang Feng sa totoong mundo. Sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay walang maraming bagay na mapagpipilian mula sa storage box. Sa ilalim ng sinasadyang pag-aayos ni Huang Feng, isang Saint Purple Fruit lang ang dinala niya sa totoong mundo. Sa ganitong paraan, hindi ito masasayang at kukumpiskahin ng storage box. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lang isang Saint Purple Fruit ang ibinalik ni Huang Feng sa totoong mundo. Mayroon siyang 200 milyong gintong barya at ilang intermediate magic spell na magagamit niya anumang oras. Sa taong ito, sinasadya ni Huang Feng na maghanap ng ilang kaugnay na mahika upang matutunan.
Kung tutuusin, sa totoong mundo, hindi siya matututo ng magic. Sa pagkakataong ito, nahirapan siyang dumating sa mundo ng mahika, kaya kung wala siyang natutunan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling matutunan ng advanced magic. Si Huang Feng ay gumugol ng 1 taon at natuto lamang ng ilang intermediate magic. Sa kabutihang palad, pagkatapos malaman ni Mia na gusto niyang matuto ng magic, tinuruan siya nito ng ilang advanced wood magic. Sa ganitong paraan, sa wakas ay mayaman na ang magic ni Huang Feng, at hindi lang ilang basic magic ang alam niya. Sa totoong mundo, gabi pa. Pakiramdam ni Huang Feng ay nasa ibang mundo siya. Tutal, 1 taon na siyang nabuhay sa mundo ng mahika. Ang mga tao doon ay hindi nagsasalita tungkol sa kung paano kumita ng pera, ngunit paglilinang at pagtaas ng kanilang lakas. Masasabing ito ay isang ganap na naiibang mundo. Huang Feng, anong ginagawa mo? Ang boses ni Bai Xiaoro ay nanggaling sa labas. Wala lang, naligo ka na ba? Pagkatapos ay maghuhugas na ako. Nang marinig ni Huang Feng ang boses ni Bai Xiaoro, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan. Kakabalik lang sa totoong mundo, medyo wala pa rin sa isip ang mood ni Huang Feng. Binuksan ni Huang Feng ang pinto at nakita si Bai Xiaoro na nakapijama, patuloy na pinapatuyo ang kanyang buhok. Leader, mukhang mas komportable ka ngayon. Anong pinagsasabi mo? Tumingin-tingin si Bai Xiaoro sa kanyang damit para masigurado na hindi siya nalantad. Gayunpaman, para kay Huang Feng, na may criminal record, hindi pa rin siya ng ahas na baliwalain ito. Sabi niya, silap mo ba akong naliligo ulit? Mag-ingat ka, dukutin ko yung mga mata mo. Panipi, I'm innocent, kailan ba kita sinilip na naliligo? Last time was a misunderstanding. Sabi ni Huang Feng, kanina lang dahil kagagaling lang niya sa ibang oras at kalawakan at may nakita siyang pamilyar na tao, good mood siya at hindi masyadong nag-isip. Hindi niya inaasahan na maiintindihan siya ni Bai Xiaoro. Anong hindi pagkakaunawaan? Halatang sinasadya mo. Sabi ni Bai Xiaoro, pagkatapos noon, diretso siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid, na para bang natatakot siya na si Huang Feng ay patuloy na sumilip sa kanyang katawan. Tumingin si Huang Feng sa kanyang likod, ngumiti, at pumunta sa banyo para maligo. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niyang ito ay isang tawag mula kay Su Yamo, mabilis na sumagot si Huang Feng at sinabing, Yamo. Mismo na agad ako. Panipi, dahil sa nakaraang pelikula sa sinehan, naging mas malapit ang relasyon nila ni Su Yamo, kaya natural na nagsalita si Huang Feng ng mas matalik. Huang Feng, pervert ka. Sa telepono, hindi boses ni Su Yamo, kundi boses ni Xi Mengzhao. Pagkatapos ay narinig ni Huang Feng ang isang pagsabog ng ingay. Tila inaaway ni Su Yamo si Xi Mengzhao para sa telepono. Si Huang Feng ay medyo hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na ang katawagan lang ay si Xi Mengzhao. Huang Feng, gabi na. Dapat kang magpahinga ng maaga. Magandang gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang telepono sa kamay ni Su Yamo. Gayunpaman, halatang wala siyang pagkakataong makausap si Huang Feng ng mahabang panahon. Nagmamadali siyang. Natapos at ibinaba ang telepono. Ngumiti si Huang Feng sa telepono. Naisip niya ang nag-aalalang hitsura ni Su Yamo nang siya ay nasa baba sa kanyang tirahan. Baka nangyari pa rin ang inaalala niya noon. Walang pakialam si Huang Feng. Walang dapat ikahiya. Mahiyain lang si Su Yamo, kaya siya kumilos ng ganito. Kinabukasan, patuloy na naging abala si Huang Feng sa pagpapalawak ng kanyang kasalukuyang dalawang industriya. Para naman sa pagkuha ng impormasyon sa pagmamanupaktura ng mga sasakyan, pansamantalang hindi ito maipatupad ni Huang Feng dahil sa problema sa pondo. Bagamat nakatanggap lang siya ng 200 milyong yuan, ang pagmamanupaktura ng sasakyan ay isang industriyang kumokonsumo ng pera. Maraming mga financial tycoon ang hindi ng ahas na hawakan ito. Maaari lamang itong ipagpatuloy ni Huang Feng na ipagpaliban ito. Sa kabutihang palad, parami ng parami ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanya na kumita ng pera. Hindi naging mahirap kumita ng pera. Marahil, magkakaroon siya ng sariling industriya ng sasakyan sa lalong madaling panahon. Habang si Huang Feng ay abala sa pagpapalawak, sa wakas ay natapos ang pagsisiyasat ni Pang Chengfo at kay Tian kay Huang Feng. Young Master Pang, ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa batang iyon.
Sa tirahan ni Pang Chengfo, hawak ni Kai Tian ang isang stack ng impormasyon sa kanyang kamay at sinabi kay Pang Chengfo. Kabanata 765. Hinawakan ni Pang Chengfo ang baso ng alak sa isang kamay, pinaikot-ikot ang eskarlata na likido sa loob nito habang pinupulot niya ang impormasyon at binasa ito ng walang tigil. Talagang nagtayo ng dalawang pabrika ang batang iyon. Pero ano, sa tingin niya ba may karapatan siyang hamanin ako? Sabi ni Pang Chengfo na may mabangis na ekspresyon. Sa tuwing naiisip niya kung paano siya binugbog ni Huang Feng, hindi siya makapaghintay na punitin si Huang Feng. Gayunpaman, ang patuloy na pagdurusa ng mga pagkalugi sa mga kamay ni Huang Feng ay naging dahilan upang mas maging maingat si Pang Chengfo kay Huang Feng. Alam niya na si Huang Feng ay isa ring walang awa na tao, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa pagkakataong ito kung hindi siya kumpiyansa. Talagang naglakas loob ang batang iyon na labanan si Young Master Pang. Baliw siya, bagamat hindi na makapaghintay si Kai Tian na ipagkanulo si Pang Chengfo para maiahon siya sa panganib sa huling pagkakataon, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang alipors, sinusubukan ang kanyang makakaya na pasayahin si Pang Chengfo. Walang sinabi si Pang Chengfo, ngunit ipinagpatuloy ang pagbabasa ng impormasyon. Talagang may relasyon ang batang ito kay Suyamo. Nang makitang talagang may malapit na relasyon si Huang Feng kay Suyamo, at may mga tsismis pa nga tungkol sa kanila, kumislap ang mga mata ni Pang Chengfo na may bakas ng pagkagulat. Alam ni Pang Chengfo ang tungkol sa matalik na kaibigan ni Tang Mazo. Bagamat hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan, si Suyamo ay isang sikat na dilag sa kabisera. Gayunpaman, alam din ng lahat ng mga young masters sa kabisera na siya ay isang napaka-opinyon na tao. Matapos makapagtapos ng unibersidad, hindi na siya bumalik sa kabisera, ngunit pinili niyang magtayo ng sariling negosyo upang makawala sa mga hadlang ng kanyang pamilya. Ang desisyon ni Suyamo ay napakatanga sa mata ng maraming tao. Not to mention that she was busy and tired, napakababa ng possibility na talagang magtagumpay siya. Alam din ni Pang Chengfo na ang dahilan kung bakit ayaw bumalik ni Tang Mazo sa kabisera ay dahil sa impluwensya ni Suyamo. Bagamat sa opinyon ni Pang Chengfo, tiyak na hindi magtatagumpay si Tang Mazo, hindi magandang ideya na manatili sa Qing Province sa lahat ng oras. Sino sa kabisera ang hindi nakakaalam na? Tinutugis niya si Tang Mazo. Kung patuloy siyang mananatili sa lalawigan ng Qing, kahit napakasalan niya ito sa huli, magmumukha siyang walang kakayahan. Iyon ang dahilan kung bakit gustong tiyakin ni Pang Chengfo na hindi na makakatira si Tang Mazo sa Qing Province. Para kay Suyamo, na nagpa siya kay Tang Mazo, natural na walang magandang impresyon si Pang Chengfo sa kanya. This is interesting. Yung isa socialite from a big family in the capital, and the other is a poor boy from the countryside. Haha, do they really want something to happen between them? Tumawa si Pang Chengfo habang tinitingnan ang impormasyon sa kanyang kamay. Sa kanyang opinyon, ito ay imposible. Si Huang Feng ay isang Poloka na gustong kumain ng karne ng sisni. Kahit na gusto talaga siya ni Suyamo, imposibleng magkasama silang dalawa. Hindi sisang-ayon ang pamilya sa likod ni Suyamo. Ang pamilyang Su ay hindi kayang mawala ang mukha na iyon. Huang Feng, Suyamo, hayaan mo akong bigyan ka ng ilang sorpresa, sabi ni Pang Chengfo sa sarili. Hoy, ang swerte ng batang ito sa mga babae. Tiningnan ni Pang Chengfo ang impormasyon sa susunod na pahina at sinabing may pagtataka. Ang impormasyong ito ay nagpapahiwatig na si Huang Feng ay may malapit na relasyon sa anak ni Secretary Qiu ng Qing Province. Bagamat hindi kumpirmadong mag-boyfriend at girlfriend sila, inalagaan ni Secretary Qiu at ng kanyang anak na babae si Huang Feng. Sa opinyon ni Pang Chengfo, dapat ay dahil mayroong isang bagay sa pagitan ni Huang Feng at Qiu Ningshuang. Itinagilid din ni Kai Tian ang kanyang ulo at tiningnan ang impormasyon, pagkatapos ay sinabing, imposible iyon. Hindi kailanman magugustuhan ni Ningshuang ang lalaking iyon. Masisiguro ko iyon. Panipi, matagal nang hinahabol ni Kai Tian si Qiu Ningshuang, kaya natural niyang alam na napakataas ng mga pamantayan ni Qiu Ningshuang. Bukod dito, hindi siya nakakita ng anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Qiu Ningshuang at Huang Feng kamakailan. Kasabay nito, sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang aminin na mayroong anumang bagay sa pagitan ni Huang Feng at Qiu Ningshuang. Oh, sigurado ka ba?
Tanong ni Pang Chengfu. Oo, sinabi ni Kai Tian, ang dahilan kung bakit inaalagaan ni Secretary Qiu at ng kanyang anak na babae si Huang Feng ay dahil iniligtas ni Huang Feng ang buhay ni Qiu Ningshuang noon. Kaya naman inaalagaan nila siya. Wala itong kinalaman sa personal na damdamin. I knew it. Paano makukuha ng isang mahirap na batang lalaki mula sa kanayunan ng pabor ng napakaraming babae? Halatang naapektuhan si Pang Chengfu sa mga salita ni Kai Tian. Kasabay nito, hindi niya akalain na may kinalaman si Huang Feng sa mga babaeng ito. Maging si Su Yamo, na may iskandalo sa kanya, si Pang Chengfu ay hindi naisip na posible ito. Sa kanyang puso, ang mga sikat na babaeng ito na may background ay pag-aari ng mga young masters. Wala silang kinalaman sa mga kawawang batang iyon. Hindi nagtagal, natapos ni Pang Chengfu at Kai Tian na basahin ang lahat ng impormasyon. Pagkatapos nito, nakahinga ng maluwag si Pang Chengfu. Bagamat ayaw niyang aminin, medyo natatakot pa rin siya kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay masyadong walang awa. Wala pang nakatrato sa kanya ng ganito noon, kaya talagang malalim ang impresyon sa kanya ni Pang Chengfu. So, sobrang yabang ng batang yan dahil may mga kasanayan siya. Nasa likod niya si Secretary Qiu. Dalawa ang pabrika niya at hindi niya alam kung sino siya. Matapos basahin ang impormasyon, gumawa si Pang Chengfu ng sarili niyang paghatol. Kung tutuusin, ordinaryong tao lang naman ang mga kampanya. Buti na lang naimbestigahan nila ito, pero kung ano lang ang alam ng lahat. Gayunpaman, hindi nila inimbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang miyembro ng National Security Agency, ni hindi nila alam na nakatira si Bai Xiaoro sa tirahan ni Huang Feng. Si Bai Xiaoro ay bihirang lumabas, at kahit na lumabas siya, hindi lahat ay maaaring sumunod sa kanya. Napakahirap para sa iba na malaman na sila ni Huang Feng ay nagsasama-sama. Tungkol naman sa iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Binyan, hindi nila ito inimbestigahan. Noong panahong iyon, bagamat nakuhanan ng larawan si Huang Feng, hindi ito malinaw. Alam lang ng iba na ang taong nagsabi na si Li Binyan ay basura ay isang mayamang young master. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay halatang hindi pare-pareho, kaya walang nag-isip tungkol dito. Dapat ganito, tumango rin si Kai Tian at sinabing, gayunpaman, medyo nakakagulo din ito. Tutal, iniligtas ni Huang Feng si Ningshuang. Tiyak na tutulungan siya ni Secretary Qiu para pasalamatan siya. Hindi magiging madali para sa atin ang pakikitungo sa kanya. Anong hindi madali? Ngumisi si Pang Chengfu at sinabing, mayroon siyang Secretary Qiu. Hindi ba tayo makakahanap ng iba? Young Master Pang, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon. Wala siyang gaanong koneksyon sa opisyal na larangan. Kahit na ginawa niya, ang mga taong iyon ay hindi may kukumpara kay Secretary Qiu. At ang bagay na ito, hindi niya may palam sa kanyang ama. Kahit alam niya, baka hindi siya tumulong. May pagkakaibigan pa rin ang pamilya namin at ang number 2 nanograms Qing Province. Nagkataon na kanina pa ako nandito. Oras na para bisitahin ang elder na ito. Sabi ni Pang Chengfu, Kabanata 766. Talaga, ang galing, sabi ni Kai Tian. Labis niyang kinasusuklaman si Huang Feng sa kanyang puso. Handa siyang makita si Huang Feng na natalo. Kasabay nito, gusto ni Kai Tian na paboran si Pang Chengfu dahil gusto niyang umasa sa kanya para makipag-ugnayan. Dahil nagpa siya si Pang Chengfu na makipag-ugnayan sa numerong 2 sa Qing Province, magkakaroon siya ng pagkakataon na makilala siya sa hinaharap. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi madaling malutas. Kahit na ang number 2 ay gumawa ng isang hakbang, ang pinakamagagawa niya ay isara ang kanyang 2 pabrika sa isang komersyal na antas. Ngunit kung gagawin niya iyon, ito ay magiging napakadali para kay Huang Feng. Hinawakan ni Pang Chengfu ang kanyang binti at sinabi, naaalala pa rin niya ang sakit ng isaksak ni Huang Feng ang punyal sa kanyang binti. Ito ay hindi malilimutan, kaya hindi niya pinabayaan si Huang Feng ng madali. Young Master Pang, huwag kang mag-alala. Hahanap ulit ako ng mga tao. Sa pagkakataong ito, dapat nating turuan ng leksyon ang lalaking iyon. Mabilis na sabi ni Kai Tian. Ayos lang kung hindi sinabi ni Kai Tian. Nang sabihin niya ito, nagalit si Pang Chengfu.
Hindi niya maiwasang sipain si Kai Tian at galit na sinabi, huwag kang mag-alala. Dam, tingnan mo ang mga taong nahanap mo. Hindi lang nila kayang talunin si Huang Feng, kundi kumilos din sila sa kanilang sarili. Sa huli, ibinenta nila kami. Ito ba ang mga taong natagpuan mo? Panipi, kinapa ni Kai Tian ang lugar kung saan sinipa ni Pang Chengfo. Nakatayo siya doon at hindi naglakas loob na magsalita. Siya nga talaga ang nangulo sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang maghahanap ng mga tao. Hindi kita kailangan, sinabi ni Pang Chengfo. Tama, magaling ang nurse noong nakaraan. Tulungan mo akong maghanap ng dalawa pa. Sa puso ni Pang Chengfo, ngayon lang naging kapaki-pakinabang si Kai Tian. Oo, young Master Pang, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko sila sa lalong madaling panahon. Nang makitang hiniling ni Pang Chengfo sa kanya na gumawa ng mga bagay para sa kanya, tuwang-tuwa si Kai Tian at masayang pumayag. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Pang Chengfo ay magiging interesado sa mga nurse. Pagkaalis ni Kai Tian, inilabas ni Pang Chengfo ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Hello, Howzy, balita ko kilala mo ang pamilya Su. Totoo ba? Sige, may balita ako sa'yo, ikaw. Pagkatapos ibaba ang telepono, buong pagmamalaking sinabi ni Pang Chengfo sa kanyang sarili, Huang Feng, hindi ka ba napakagaling? How dare you hit me? Tingnan natin kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. Natural na hindi alam ni Huang Feng na may balak na naman si Pang Chengfo laban sa kanya. Gayunpaman, medyo naging mapagmatsyag din siya sa bagay na ito. Sinusubaybayan ng mga tao ni Tian Jun sina Pang Chengfo at Kai Tian. Alam din ni Huang Feng na ang dalawang taong ito ay nag-iimbestiga sa kanya sa panahong ito. Hindi nagulat si Huang Feng sa sitwasyong ito. Naisip na lang niya na mas maganda kung hindi na muling gagawa ng hakbang ang dalawang taong ito laban sa kanya. Kung hindi, hindi talaga siya magiging magalang. Mr. Jiang, napakataas ba ng tingin mo sa aming alak? Sa gawaan ng alak ng Immortal Wine, si Huang Feng ay nasa kanyang opisina, tumatanggap ng panauhin mula sa malayo. Napakaganda ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Nakaupo sa tapat ni Huang Feng ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot. Sabay sukle ng mesensi ng buhok. Ang taong ito ay hindi taga Qing Province. Nang kara-rating lang ni Huang Feng sa winery ngayon, naghihintay na ang kabilang partido. Matapos malaman ang intensyon ng kabilang partido, dinala ni Huang Feng ang kabilang partido sa kanyang opisina. Siyempre, Boss Huang, personal kong natikman ang alak ng iyong kumpanya. Kailangan kong sabihin na ito ay hindi inaasahang masarap. Umaasa din ako na mabibigyan ako ni Boss Huang ng pagkakataong ito at hayaan akong kumilos bilang ahente ng pagbebenta para sa Immortal Wine sa Jiangsu Province. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Huang Feng na may seryosong mukha. Ang apelyido ng nasa katanghaliang gulang ay Jiang, at ang kanyang pangalan ay Jiang Pang. Siya ay mula sa Jiangsu Province at umuunlad sa Jiangsu Province. Nasa negosyo siya ng pagbebenta ng alak. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Jiangzhou para sa negosyo. Nagkataon na nasa lugar siya ng isang kaibigan na nagtitinda rin ng alak. Nakita niya ang bagong inilunsad na alak ni Huang Feng. Pagkatapos niyang humigop ay agad niyang natuklasan ang kakaiba ng alak na ito. Bilang isang taong nakikitungo sa alak sa buong taon, si Jiang Pang ay nakakita ng maraming puting alak. Masasabing basta ito ay isang kilalang white wine sa bansa, nakita at natikman niya ang mga ito. Ang kanyang kakayahang makatikim ng alak ay natural na hindi masama. Matapos uminom ng Immortal Wine, ramdam na ramdam niya ang kakaiba nitong Immortal Wine. Halimuyak, isa ito sa mga katangian ng Immortal Wine. Bukod dito, ang halimuyak na ito ay hindi gaanong panandalian. Nagkaroon ito ng kahulugan ng matagal sa bibig. Bukod dito, kahit na uminom ng labis, hindi ito mapupunta sa ulo at hindi makakasama sa katawan. Pagkatapos uminom, magiging mas mabuti ang espiritu ng isang tao. Bukod dito, napakayaman pa rin ng iba't ibang Immortal Wine. May malalakas na pabango, toyo, at iba pa para mapagpilian ng publiko. Matapos malaman mula sa kanyang kaibigan na ang alak na ito ay inilunsad pa lamang at hindi pa nakakagawa ng pangalan para sa sarili nito, nakita ni Jiang Pang ang pagkakataon sa negosyo.
Kaya naman, madaling araw, naghintay siya sa pasukan ng gawaan ng alak para lumitaw si Huang Feng. Oh, maaaring hindi alam ni Jiang, ngunit ang ating immortal wine, ay kakalunsad pa lang. Sa kasalukuyan, kami ay umuunlad lamang sa lalawigan ng Qing. Sa ngayon, wala kaming oras at lakas para umunlad sa lalawigan ng Jiangsu. Sabi ni Huang Feng. Bagamat sinabi ni Huang Feng, ang immortal wine, na ito ay tiyak na lalabas sa Qing province sa hinaharap. At ang lalawigan ng Jiangsu ay ang kanyang bayan, kaya tiyak na pupunta siya doon. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, ang immortal brew ay kakapasok lang sa merkado, kaya kailangan niyang gawin ito ng paisa-isa. Hindi siya masyadong nagmamadali. Sa makatuwid, nais ni Huang Feng na sakupin muna ang merkado ng Qing province, pagkatapos ay dahan daw ang lumawak sa labas. Maaaring hindi ko ito nilinaw kay Boss Huang. Ang pagtanggi ni Huang Feng ay hindi naging hadlang kay Jiang Pang. Ngumiti siya kay Huang Feng at sinabing, gusto ko lang magkaroon ng karapatang magbenta ng immortal wine sa Jiangsu province. Tungkol naman sa public relations, sales, advertising, at iba pa, ako ang mananagot para dito. Hindi ko kailangan ng iyong winery para gumastos ng 1 sentimos o 1 solong tao. Oh, I see. Then we can talk about it. Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kababa ang kahilingan ng kabilang partido. Kung ito ay karapatan lamang na magbenta, maaari pa ring sumang-ayon si Huang Feng. Sa ganitong paraan, hindi niya kakailanganing gumastos ng maraming pagsisikap upang makumplito ang pagpapalawak, na mabuti lamang para sa kanya. Siyempre, ang demand sa mga tuntunin ng produksyon ay mas mataas. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Huang Feng ay nakatanggap lamang ng isang halaga ng pera. Bukod dito, ang oras para sa paggawa ng immortal wine ay napakaikli. Kahit na mayroong karagdagang merkado, sapat na upang harapin ito. Hindi ito sinabi ni Jiang Pang dahil siya ay magulo ang ulo. Natural na may sariling tiwala siya. Narating niya ang kanyang kinalalagyan ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pambihirang pananaw at pagpapasya. Siya ay umuunlad sa lalawigan ng Jiangsu sa loob ng maraming taon. Natural, mayroon siyang sariling koneksyon. Kung gusto niyang ibenta ang alak, ang halaga ay hindi kasing laki ng inaakala ni Huang Feng. Kung nais ni Huang Feng na gawing tanyag ang alak ng mag-isa, dahil nagsisimula ito sa simula, natural na kakailanganin ito ng higit na pagsisikap. Gayunpaman, mayroon ng pundasyon si Jiang Pang na ganap na naiiba. Kasabay nito, alam din ni Jiang Pang na ngayon ang pinakamagandang oras para makipagtulungan. Kapag ang reputasyon ng immortal wine ay talagang naitatag, kailangan niyang magbayad ng mas mataas na presyo upang makuha ang karapatang ibenta ito. Sa madaling sabi, si Jiang Pang ay napaka-optimistiko tungkol sa kinabukasan ng immortal wine at handang gumawa ng ilang pamumuhunan ng maaga. Kabanata 767. Naging maayos ang negosasyon. Malinaw na dumating si Jiang Pang ng may katapatan, at malugod na tinatanggap ni Huang Feng ang malaking distributor na ito na nagkusa na lumapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa pakikilahok ni Jiang Pang, ang kanyang alak ay maaaring ibenta ng mas mabilis, at mas mabilis siyang makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa susunod na mga benta. Matapos pirmahan ng isang simpleng kasunduan ng layunin sa mismong lugar, ngumiti si Huang Feng at sinabi kay Jiang Pang, bagaman pinaghihinalaang nagyayabang ako, kailangan ko pa ring sabihin na Boss Jiang, napakaganda ng iyong pananaw. Kung maghihintay tayo ng ilang sandali, ang presyo ay hindi magiging katulad ng napag-usapan natin. Siyempre, palagi akong tiwala sa aking paningin. Nakangiti ring sinabi ni Jiang Pang, napaka-optimistic ko rin tungkol sa pag-unlad ng immortal brew. Ang prinsipyo ko sa pagninegosyo ay dapat na mauna ako ng isang hakbang sa iba. Kung hindi, sopas lang ang maiinom ko at hindi na talaga kumita. Oo, si Boss Jiang ay talagang insightful, sabi ni Huang Feng. Sa tanghali, sinamahan ni Huang Feng si Jiang Pang na kumain. Sa hapagkainan, sinabi ni Jiang Pang kay Huang Feng, Boss Huang, bakit mo naisip ang gawin ang negosyong ito? Alam mo, ang industriyang ito ay medyo mahina ngayon, ngunit ang industriya ng red wine ay umuunlad sa mga nakaraang taon. Panipi,
I also got the formula in hand and felt that it was good, so I started this business. Wala talaga akong masyadong alam sa industriyang ito dati. Sinabi ni Huang Feng, kung tungkol sa red wine, ito ay talagang lumaki ng husto nitong mga nakaraang taon, ngunit may inggit lang ako. Siyempre, alam din ni Huang Feng na napakainit pa rin ang bentahan ng red wine, lalo na sa mga club, bar, at iba pang lugar na iyon. Mas sikat pa ang red wine. Bukod dito, maraming beses, ang presyo ng isang mas mahusay na red wine o isang mas sikat na red wine ay napakataas, at ang profit margin ay mas mataas kaysa sa white wine. Gayunpaman, may inggit lang si Huang Feng. Hindi siya marunong magtimpla ng red wine, at wala siyang kakayahan. Sa naunang espasyo, dinala ni Mia si Huang Feng ng isang uri ng fruit wine na tinimplahan ng kanyang pamilya. Ang lasa ay napakasarap. Si Huang Feng mismo ay gustong-gustong uminom nito. Gayunpaman, ang ganoong uri ng alak ay nangangailangan ng mga espesyal na diskarte at kapaligiran para magtimpla, kaya hindi ito matimpla ni Huang Feng sa katotohanan. Pagkatapos kumain, si Jiang Pang, na napakahusay, ay bumalik sa Jiangsu Province dala ang unang batch ng alak mula sa pabrika ni Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagpatuloy sa pananatili sa gawaan ng alak, ngunit nagpunta sa planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilla. Sabi ko, baliw, hindi ka na security guard. Bakit ang pasok mo pa? Hindi kita nakikita buong araw. Gusto mo bang mapagod ako? Nakita ni Guo Liang si Huang Feng at hindi niya maiwasang magreklamo. Ang mga taong may kakayahang gumawa ng mas maraming trabaho. Umupo si Huang Feng sa sofa sa opisina ni Guo Liang at nakangiting sinabi. Pagkatapos ng ilang sandali na hindi siya nakita, si Guo Liang ay tila nag-mature ng husto. Hindi siya tulad ni Huang Feng, na palaging isang hands-off na tindera. Marami siyang bagay na dapat harapin at pagpapasya sa buong araw, kaya siya ay palaging abala at pagod. Gayunpaman, sa panahong ito, mabilis din siyang lumalaki. Ngayon, wala siyang problema sa pagiging general manager ng isang pabrika. Marami pang trabaho para sa iyo. Hindi ko nakikitang binibigyan mo ako ng pera. Nagbuhos si Guo Liang ng isang basong tubig para kay Huang Feng at sinabi. Hindi madali iyan. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo, sabi ni Huang Feng. Wag na, nagbibiro ako, sabi ni Guo Liang. Sa simula, nagawang hilahin siya ni Huang Feng para magsimula ng negosyo. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Guo Liang kay Huang Feng. Kung hindi, magiging maliit pa rin siyang staff sa isang kumpanya. Hindi niya makikita ang katapusan nito. Unlike now, lumalaban siya para sa sarili niyang career. Kumusta ang pabrika kamakailan? Tanong ni Huang Feng. Dahil narito siya, tiyak na kailangan niyang maunawaan ang sitwasyon ng pabrika. Napakagaling. Sa pagsasalita nito, ang mukha ni Guo Liang ay hindi maiwasang mapangiti. Aniya, simula noong huling pagkakataon, dahil kay Secretary Qiu, binili ng mga boss ng mga kumpanyang iyon ang mga kagamitan natin. Sa panahong ito, mas dumami ang mga order, at ang bilis ng pagtaas ay napakabilis. Kasabay nito, sa pamamagitan ng bibig ng mga boss na iyon, ang mga kagamitan natin ay masasabing lubos na kilala sa lalawigan ng Qing. Mayroon din itong tiyak na reputasyon sa mga nakapaligid na probinsya. Mabuti naman, tumango si Huang Feng at sinabi. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pag-unlad ng pabrika. Baliw, ang ibig kong sabihin, paano natin gamitin ang perang kinita ng pabrika para patuloy na mapalawak ang produksyon. Ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ay halos hindi na makasabay. Kapag may mga order mula sa mga kalapit na probinsya, ito ay magiging isang malaking pagsubok para sa aming kapasidad sa produksyon. Sabi ni Guo Liang kay Huang Feng. Sa katunayan, matagal nang gustong palawakin ni Guo Liang ang produksyon, at ginagawa ito ng pabrika. Gayunpaman, ang bilis ng pagpapalawak ay hindi masyadong mabilis. Inaasahan niya na maaari itong maging mas mabilis. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng sapat na kapasidad sa produksyon upang makayanan ang paparating na malaking bilang ng mga order. Sinasamantala ang momentum na ito, ganap nilang sasakupan ang merkado. Gayunpaman, ang pabrika na ito ay hindi nag-iisa sa kanya. Bukod dito, si Huang Feng ay may mas malaking bahagi, kaya kailangan niyang humingi ng opinyon ni Huang Feng. Walang problema, sumasang-ayon ako. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, syempre, gusto rin niyang palawakin ang produksyon.
Dati, dahil sa limitadong pera sa kamay, at dahil sa brewery, ang bilis ng pagpapalawak ay mas mabagal. Gayunpaman, hindi ito tumigil. Ngayon, hindi lang siya may hawak na pera, ngunit mayroon ding maraming idle na pondo sa account ng pabrika. Natural na sumang-ayon si Huang Feng na pabilisin ang pagpapalawak. Okay, buti naman pumayag ka. Tapos aayusin ko agad, sabi ni Guo Liang na may pananabik. Sa hapon, hindi na muling umalis si Huang Feng. Matagal na siyang wala. Sa pagkakataong ito, kung mananatili lamang siya saglit, hindi ba pupunta si Guo Liang sa kanyang bahay? Naglibot din si Huang Feng sa buong pabrika sa kalahating araw na ito. Kung ikukumpara sa dati, mas malaki ang pabrika, at mas marami ang mga manggagawa. Marami sa kanila ang unang beses na nakita sila ni Huang Feng. Nang oras na para umalis sa trabaho, orihinal na binalak ni Huang Feng na maghapunan kasama si Suyamo. Gayunpaman, dahil sa kagabi, si Suyamo ay napahiya nang makita si Huang Feng. Kung hindi, siguradong mahuhuli siya ni na Xi Mengzhou at Tang Mazo at magchichismisan muli. Walang ibang paraan. Makiramay lang si Huang Feng kay Suyamo at sumuko sa petsa ng gabi. Frenzy, tara na at sabay na tayong mag-dinner. Nakita ni Guo Liang na hindi umalis si Huang Feng at mabilis na sinabi sa kanya. Hindi ba kailangan mong samahan ang iyong beauty Joe? Tanong ni Huang Feng. Hindi kailangan ng girlfriend ko na samahan ako araw-araw. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng kalayaan pagkatapos nating magmahalan, ani Guo Liang. Okay, saan mo gustong pumunta? Sabi ni Huang Feng. Anyway, wala siyang gagawin ngayong gabi, kaya sasamahan niya si Guo Liang. Ngayong gabi, gagawin natin ang dati nating gustong gawin noong kolehiyo ngunit hindi natin nagawa. Sabi ni Guo Liang na may misteryosong ngiti. Kabanata 768. Nang dumaan ang dalawang talunan na sina Huang Feng at Guo Liang sa art school hindi kalayuan sa kanilang paaralan noong sila ay nasa kolehiyo, madalas nilang makita ang magagandang estudyante sa paaralan na sinusundo ng mga mamahaling sasakyan. Pagkatapos, ang dalawang natalo ay nagpasya na kapag sila ay nakatapos, nakakuha ng trabaho, at nagkaroon ng pera, sila ay magdadala ng isang magandang kotse at pumunta sa paaralan ng sining upang kunin ang mga babae. Siyempre, ito ang kanilang bata at walang kabuluhang ideya. Pagkatapos ng graduation, napagtanto na nila ang kalupitan ng lipunan. Napakadali bang kumita ng pera. Hindi man lang makahanap ng trabaho si Huang Feng sa mahabang panahon, kaya tumigil na ang dalawa sa pagbanggit ng mga salitang katulad ng isang biro. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang ibinalita ni Guo Liang ang lumang bagay ngayon. Gusto niya talagang pumasok sa art school para kunin ang mga babae. Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ng Big Beauty Joe mo kapag nalaman niya? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kung hindi mo sasabihin, at hindi ko sasabihin, paano niya malalaman? Sinabi ni Guo Liang, bukod dito, magsasaya lang kami. Wala kaming balak na magkaroon ng anumang bagay sa mga babaeng iyon. Ano ang dapat ikatakot? Alam ni Huang Feng na naalala lang ni Guo Liang ang isang kasunduan noong siya ay nasa kolehiyo na may ilang masasayang ideya. Ayaw niya talagang makipagrelasyon sa ibang babae. Ayos lang, dahil sinabi mo na, alis na tayo. Sabi ni Huang Feng. Fair na, sabi ni Guo Liang na may pananabik. Gayunpaman, hindi pa rin matupad ni Guo Liang ang kanyang hiling dahil nang dumating sila ni Huang Feng sa art school, dumating ang tawag sa telepono ni Zhou Ruolan. Nagtaka talaga si Huang Feng kung may clairvoyance ba ang kabilang partido. Siya talaga ang tumawag sa oras na ito. Bukod dito, hiniling niya kay Guo Liang na samahan siyang manood ng sine. Baliw, parang wala akong blessing na ganyan. Mag-isa ka lang pumunta. Tulad ng sinabi ni Guo Liang, siya ay nag-aatubili na iwanan ang magagandang babae na pumapasok at pumapasok sa art school. Di ba sabi mo brat hindi mo kailangang samahan palagi ang girlfriend mo? Bakit ka aalis pagkatapos ng isang tawag sa kanya? Seryoso akong nagdududa sa katayuan ng iyong pamilya ngayon, nakangiting sabi ni Huang Feng. Doubt my ass. Sinabi ni Guo Liang, sa pagitan namin ni Ruolan, ako ang laging may huling say. Gayunpaman, kailangan pa rin nating igalang ang ating mga babaeng kababayan. Nang makitang walang gaanong tiwala si Guo Liang, ngumiti si Huang Feng at hindi na siya pinagtawanan. Sabi niya, sige, bilasan mo. Aalis na ako. Wag na, hindi madali ang pagpunta mo dito.
Kung aalis ka ng ganun-ganun lang, sayang naman. Sinabi ni Guo Liang, sa palagay ko, hanggat inihinto mo ang iyong sasakyan sa pintuan, may mga batang babae na lalapit sa iyo nang hindi ka nagkukusa. Interesado si Guo Liang sa bagong kotse ni Huang Feng, ngunit alam din niya na hindi niya ito kayang bilhin ngayon, kaya hindi niya tinanong ang presyo, ngunit tiyak na hindi ito mura. Sige, alis muna ako. Ang saya mo. Sabihin mo sa akin ang resulta mo bukas, sabi ni Guo Liang. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Nagkibit-balikat si Huang Feng at handa nang umalis. Biro nila ni Guo Liang noong college sila. Ngayon, ito rin ang panukala ni Guo Liang na pumunta rito. Ngayong umalis na si Guo Liang, natural na ayaw ni Huang Feng na manatili rito. Gayunpaman, bago sumakay si Huang Feng sa kotse, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting t-shirt at isang palda ng maong. May malabong ngiti sa labi at naglakad palapit sa kanya. Guwapo, naghahanap ng tao. Ang mga mata ng babae ay mabilis na sumulyap sa kotse ni Huang Feng at sinabi, "Wala, napadaan lang ako dito." Tumingin si Huang Feng sa babaeng nasa harapan niya at sinabi, "Sa totoo lang, napakaganda pa rin ng babaeng ito. Ang isang pares ng mahahabang binti, maputi at balingkinitan, magagandang katangian ng mukha, at matingkad na mga mata ay lubhang kaakit-akit. Masasabing isa itong magandang dalagang puno ng sigla ng kabataan. Guwapo, magkaibigan tayo." Nakangiting sabi ng dalaga. Napakaganda ng kanyang ngiti. Marahil ay alam din niya ito, kaya laging may ngiti sa kanyang mukha. Ito ay napakakaakit-akit. Napangiti si Huang Feng sa kanyang puso. Tama si Liang Zi, hindi man siya nagkusa para maakit ang mga babae, may mga magagandang babae na magkukusa na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Anya, there's no need to be friends. Daan lang ako. If we can meet again next time, I'll treat the beauty to a meal. Pagkatapos magsalita, ni Huang Feng, kumaway siya sa dilag at nagmaneho. Ano bang dapat ipagmalaki? Hindi ba't nagmamaneho lang ng magandang sasakyan? Sino ang nakakaalam kung nirentahan o hindi? Kahit na gusto mo akong i-treat sa isang pagkain, baka hindi ako pumayag. Ang dilag ay nakatayo roon at galit na sinabi nang makita niya si Huang Feng na tumakbo palayo ng walang pag-aatubili. Yung beauty natin Zayo actually may time na natatalo siya. Mali ba ang nakita ko? Mali siguro ang nakita mo. Sa mundong ito, may lalaking hindi kayang hawakan ni Zayo. Kung gayon ang taong iyon ay tiyak na hindi isang lalaki. Panipi, sa likod ng dilag na nakipag-usap kay Huang Feng, dalawang batang babae ang lumapit at dumating sa tabi niya habang nag-uusap at nagtatawanan. Siguradong hindi lalaki ang lalaking iyon, galit na sabi ng dilag na kilala bilang Zayo. Sige, Zayo, huwag kang magalit. Maraming tanga dyan. Tara punta tayo dyan. Medyo marami akong nakitang nakasilip sa'yo. I think they'll come up and hit on you later. Niyakap ng isa sa mga babae si Zayo at sinabing, "Hindi pupunta. Wala ako sa mood," sabi ni Zayo. "Don't tell me ngayon ka lang nagmahal sa taong iyon." Sabi nung ibang beauty, "Sa tingin mo posible ba iyon?" Pinanlakihan siya ng mata ni Zayo. "Imposible. Ang Zayo natin ay isang taong dumaan sa libu-libong bulaklak na walang ni isang humahawak sa kanya." "Tara na, mamili tayo," sabi ni Zayo. Gayunpaman, bumulong siya sa sarili sa boses na siya lang ang nakakarinig. Huwag muna akong makitang muli." Kung sino ang kausap niya, siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos magmaneho palayo sa art school sa Huang Feng, nakaramdam pa rin siya ng kaunting nakakatawa sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na isang dilag ang magkukusa para makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, maaari niyang hulaan kung ano ang iniisip ng mga batang babae sa kanilang mga puso, kaya talagang wala siyang interes. Parang pamilyar yung figure sa harap. Habang nagmamaneho si Huang Feng, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure sa gilid ng kalsada. Ito ay isang bayan ng unibersidad, kaya medyo marami ang mga unibersidad. Sa makatuwid, pagkaalis ni Huang Feng sa art school, dumaan siya sa isa pang unibersidad. Nang makita ni Huang Feng ang pangalan ng unibersidad, naalala niya kung sino ang pamilyar na figure. Si Jiang Mengan ay medyo nagalit kamakailan, hindi dahil sa kanyang pamilya, ngunit dahil sa tulong ni Huang Feng. Natapos na ng kanyang ina ang kanyang operasyon, at naging maayos ang operasyon.
Ngayon ay gumaling na siya at maayos na. Ang perang ibinigay sa kanya ni Huang Feng ay sapat na para maospital ang kanyang ina at gumaling. Kabanata 769. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng inis si Jiang Mengan. Hindi dahil sa kung ano-ano pa, kundi dahil sa lalaking nagdaldal sa tabi niya ng mga oras na ito. Mengan, I heard that your mother is dying. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? May pera pa ako. I can treat your mother. Huminto ang lalaki sa harap ni Jiang Mengan at sinabing, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ko ito kailangan, sabi ni Jiang Mengan. Paanong hindi mo ito kailangan? Mengan, huwag kang pabigla-bigla. Ang pinakamahalaga ngayon ay gamutin ang iyong ina. Giit ng lalaki. Hindi ko talaga kailangan, sabi ni Jiang Mengan. Ang lalaking nasa harap ni Jiang Mengan ay isa sa mga humahabol sa kanya, ngunit si Jiang Mengan ay walang magandang impresyon sa kanya. Ang lalaking ito ay isang sikat na playboy sa paaralan. Nagpalit siya ng mga babae kagaya ng pagpapalit niya ng damit. Sa mga babaeng ito, may kaklase pa nga si Jiang Mengan. Sa orihinal, hindi naisip ni Jiang Mengan na humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, nalaman niya mula sa kanyang kaibigan na ang lalaking ito na gumastos ng ilang 10,000 yuan ay posible pa rin. Imposible para sa kanya na kumuha ng 500,000 yuan ng biglaan. Hindi siya gagastos ng ganoon kalaki sa isang babae. Kung mayroon siyang ganoong kalaking pera, maaari siyang makipaglaro sa maraming babae. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Jiang Mengan ay alam ng lalaking ito ang balita ng pagkakaospital ng kanyang ina mula sa kung saan. Talagang hinabol niya ito at sinabing gusto niya itong tulungan. Kung makakarating siya ng mas maaga at handang magbayad ng 500,000 yuan, baka mahiram talaga ito sa kanya. Anyway, at that time, para sa kanya, basta may pera siya, hindi mahalaga kung kanino niya ito hiniram. Gayunpaman, muling lumitaw sa isip ni Jiang Mengan ang figure ni Huang Feng. Kung ikukumpara kay Huang Feng, ang lalaking nasa harapan niya ay wala talaga. Mengan, 100,000 yuan. Sapat na ba ang 100,000 yuan? Sabi ng lalaki. Sa kanyang opinyon, ang 100,000 yuan ay malaki para kay Jiang Mengan. Dapat ay sapat na para sa kanyang ina na maospital. Bukod dito, 10,000 yuan lang ang ginastos niya sa bawat babae noon. Ang paggastos ng 100,000 yuan para kay Jiang Mengan ay isa ng papuri sa kanya. 100,000 yuan. Ang aking ina ay na-hospital, ngunit hindi bababa sa 500,000 yuan. Handa ka bang ilabas ito? Naiinis si Jiang Mengan sa lalaking nasa harapan niya. Ayaw na niyang mapaligiran pa siya. 500,000. Nang marinig ng lalaki ang numerong ito, kumunot ang noo niya. Tunay na maganda si Jiang Mengan, ngunit sa kanyang opinyon, hindi siya nagkakahalaga ng 500,000. Sa ganoong uri ng pera, maaari pa siyang makipaglaro sa isang maliit na bituin. Sa unibersidad, sapat na ang perang ito para makapagpalat siya ng ilang kasintahan. Mengan, nagbibiro ka siguro, sabi ng lalaki. Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Mengan ang isang pamilyar na figure. Noong una, hindi siya makapaniwala, ngunit hindi nagtagal, ngumiti siya. Nang makita ng lalaki ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Jiang Mengan, natuwa siya noong una. Akala niya ay para sa kanya ang ngiti ni Jiang Mengan, ngunit pagkatapos ay nakita niyang nakatingin sa likuran niya ang mga mata ni Jiang Mengan. Pagkatapos, tumakbo si Jiang Mengan. Lumingon ang lalaki para tingnan si Jiang Mengan at tumakbo patungo sa isang kakaibang lalaki na may magaan na hakbang. Agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa kabaligtaran, napakaganda ng mood ni Jiang Mengan. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Huang Feng. Mr. Huang, bakit ka nandito? Tuwang-tuwang tanong ni Jiang Mengan. Nagkataon na napadaan ako dito at nakita kita, kaya pumunta ako para kumustahin, sabi ni Huang Feng. Mr. Huang, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo. Napaka-successful ng operasyon ng nanay ko, at gumagaling na siya ngayon, sabi ni Jiang Mengan. Iyan ay mahusay, sabi ni Huang Feng. Mabuti ang kalooban niya dahil makakapagligtas siya ng buhay. Mengan, sino ta? Sa oras na ito, ang lalaking nang aasar kay Jiang Mengan kanina ay lumapit at itinuro si Huang Feng, tinanong si Jiang Mengan. Biglang kinabahan si Jiang Mengan. Ayaw niyang hindi siya maintindihan ni Huang Feng.
Bagamat sinabi ni Huang Feng na hindi niya kailangang bayaran siya ng kanyang katawan, napagpasyahan na ni Jiang Mengan na siya ay kay Huang Feng sa hinaharap. Kaya naman, ayaw niyang hindi maintindihan ni Huang Feng na may relasyon siya sa ibang lalaki. Wang Zitao, it's none of your business kung sino siya. Please leave and stop pestering me. Galit na sabi ni Jiang Mengan sa lalaki. Naiinis na siya sa paghabol sa kanya ng lalaki kanina. Ngayong maaaring hindi siya maintindihan ni Huang Feng, natural na ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa lalaking ito. F***sick. Bakit ka nagpapanggap na napakalinis? May ligaw na lalaki ka pala, sabi ni Wang Zitao. Talagang galit si Wang Zitao. Naisip niya ang 500,000 yuan na hiniling ni Jiang Mengan. Halatang tatanggihan niya ito, at nakahanap pa siya ng dahilan. Kung tutuusin sa hitsura ni Huang Feng, hindi niya akalain na isa pala siyang estudyante ng kanilang paaralan. Karaniwang hinahabol niya si Jiang Mengan, ngunit kumilos siya na parang dalisay at marangal. Hindi niya akalain na makakahanap siya ng ligaw na lalaki sa labas ng kanilang paaralan. Wang Zitao, maging magalang ka, sabi ni Jiang Mengan na may malamig na mukha. Sa kanyang puso, hindi man lang may kumpara sina Wang Zitao at Huang Feng. Ngayong narinig niyang insultuhan ni Wang Zitao si Huang Feng, syempre nagalit siya. Si Huang Feng ay labis ding nalungkot. Hindi siya nag-provoke ng kahit sino, ngunit tinawag siyang ligaw na tao. Si Huang Feng ay natural na hindi masaya. Bakit ang galang mo? F***sick, mabahong babae. Ang lakas ng loob mong humingi ng 500,000 yuan. Hindi ka karapat-dapat, asong babae ka. Naramdaman ni Wang Zitao na niloko siya ni Jiang Mengan. Noon pa man, siya ang gumaganap sa mga babaeng iyon. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, pinaglalaruan siya ng isang babae. Bigla siyang napuno ng galit. Pagkatapos magsalita ni Wang Zitao, agad siyang sinampal sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Punong-puno ang bibig mo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano magsalita? Tumingin si Huang Feng sa kabilang panig at mahinang nagsalita, na parang hindi galing sa kanya ang sampal. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Wang Zitao kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay maglalakas loob na saktan siya. Ano bang masama kung sinuntok kita? Gawa ka ba sa ginto? Hindi ba pwedeng tamaan kita? Sabi ni Huang Feng. Papatayin kita. Ikan-away ni Wang Zitao ang kanyang kamao at tinamaan si Huang Feng. Gayunpaman, bago niya mahawakan si Huang Feng, ang kanyang kabilang mukha ay muling sinampal. Sa pagkakataong ito, namamaga at simetriko ang magkabilang mukha. Gustong suntukin muli ni Wang Zitao si Huang Feng, ngunit nang makita ang kalmadong hitsura ni Huang Feng, hinawakan ni Wang Zitao ang kanyang pisngi at huminahon. Huwag mo siyang asarin sa hinaharap, okay? Tumingin si Huang Feng sa kabilang panig at sinabi. Pagkatapos, lumingon siya kay Jiang Mengan at sinabing, libre ka ba ngayong gabi? Kung hindi, ililibre kita sa hapunan. Dahil lumabas siya kasama si Guo Liang kanina, ipinaalam na ni Huang Feng kay Bai Xiaoro na hindi na siya babalik para sa hapunan ngayong gabi. Gusto niyang siya na mismo ang mag-ayos ng pagkain. Sa makatuwid, kahit na umalis na si Guo Liang, ayaw pa rin ni Huang Feng na bumalik para sa hapunan. Kabanata 770, well, free ako ngayong gabi. Walang iniisip na sabi ni Jiang Mengan. Tara na, dinala ni Huang Feng si Jiang Mengan sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ni Jiang Mengan ay kumislap na may bakas ng pagkamangha. Matapos makita ang sasakyan ni Huang Feng sa di kalayuan, nanliit ang mga mata ni Wang Zitao. Bagamat mayroon din siyang kotse, halatang hindi ito may kukumpara sa kotse ni Huang Feng. Bagamat may pera ang kanyang pamilya, hindi ito masyadong mayaman. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang 500,000 yuan. Siyempre, pakiramdam niya ay hindi sulit para sa isang babae na gumastos ng 500,000 yuan, na isa rin sa mga dahilan. Gayunpaman, may kaunting pag-unawa si Wang Zitao sa mga kotse. Bagamat hindi siya nakakita ng kotseng tulad ng kay Huang Feng, hindi ito nakaapekto sa pagtatansya niya sa presyo ng sasakyan. Maging ang sasakyan ng kanyang ama ay hindi may kukumpara sa presyong iyon. Sa pag-iisip nito, naunawaan na ni Wang Zitao na si Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong tao. Siguradong isa siyang mayaman na pangalawang henerasyon, mas mayaman pa sa kanyang pamilya. Noong una ay gusto niyang hanapin si Huang Feng para sa paghihiganti,
ngunit ngayon ay tila hindi niya maihahambing kay Huang Feng sa mga tuntunin ng lakas at pinansyal na mapagkukunan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, lalo niyang hinamak si Jiang Mengan. Naniniwala siya na si Jiang Mengan ay isang gold digger. Dahil mayaman si Huang Feng kaya sinundan niya si Huang Feng. Siya ay karaniwang kumilos ng napakaranggal, na lalong nagpagalit sa kanya. Kahit hindi kita makuha, sisirain kita. Napaisip si Wang Zitao sa kanyang puso. Ang taong iyon ba ang iyong hinahabol? Sa kotse, casual na tanong ni Huang Feng habang nagmamaneho. Oo, but you can rest assured that there is absolutely nothing between me and him. Wala akong gagawin sa ibang lalaki. Mabilis na paliwanag ni Jiang Mengan. Bakit ka ba kinakabahan? Wala naman akong sinabi tungkol sa'yo. Bale kahit may kinalaman ka sa kanya. Siyempre, mas mabuti na huwag kang humanap ng ganyang klase ng tao. Sa ibang tao naman, hindi kita pipigilan na umibig. Basta gagraduate ka, pwede kang pumunta sa factory ko. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Well, pupunta talaga ako. Nangako si Jiang Mengan. Then she added, hindi ako makikipag-date sa iba. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Jiang Mengan. Gayunpaman, ito ay pribadong bagay ng ibang tao pagkatapos ng lahat. Naramdaman ni Huang Feng na hindi nararapat para sa kanya na magtanong. Biglang tinawagan ni Huang Feng si Jiang Mengan. Ang dalawa sa kanila ay hindi partikular na naghahanap ng isang magandang lugar upang kumain. Gayunpaman, para kay Jiang Mengan, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay makakasama siyang kumain ni Huang Feng. Pagkatapos kumain, hindi itinuloy ni Huang Feng si Jiang Mengan. Sa halip, diretso niya itong pinabalik sa paaralan. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabalik ng huli ay hindi magandang bagay para sa isang babae. Bagamat medyo nag-aatubili si Jiang Mengan, wala siyang masabi. Sa harap ni Huang Feng, inilagay niya ang kanyang sarili sa napakababang posisyon. May kikinig siya sa anumang sasabihin ni Huang Feng at hindi siya tatanggi. Mengan, bumalik ka na. Sa sandaling bumalik si Jiang Mengan sa kanyang kwarto, pinalibutan siya ng ilang mga kasama sa silid. Mengan, akala namin sa labas kayo magpapalipas ng gabi. Bakit ang aga mo bumalik? Tanong ng isa pang kasama. Anong ibig mong sabihin? Lumabas lang ako para kumain kasama ang isang kaibigan. Siyempre, bumalik ako, tanong ni Jiang Mengan na may pagtataka na tingin. Kaibigan? Boyfriend ba o? Sabi ng roommate na unang nagsalita na may misteryosong ngiti sa labi. Hindi, ano ang ekspresyon mo? Anong nangyayari? Bakit napakahiwaga ninyong lahat? Tiningnan ni Jiang Mengan ang mga kasama sa silid sa paligid niya at nagtanong. Lumabas ka kasama ang isang taong nagmaneho ng sports car ngayon, tama? Naisip ni Jiang Mengan ang sasakyan ni Huang Feng. Tumango siya at sinabing, oo, paano mo nalaman? Hindi lang kami ang nakakaalam. Ngayon alam na ng maraming tao sa school na ang campus Belgiang namin ay sinundo ng isang misteryosong mayaman ngayon. May nagsabi sa internet ng school na pinapanatili ka ng mayamang lalaking iyon at ang karaniwan mong inosente ay isang pagkukunwari lang. Sabi ng unang babae. Habang nagsasalita siya, bumungad sa mukha niya ang galit. Bilang mga kasama sa silid ni Jiang Mengan, tiyak na naiintindihan nila si Jiang Mengan. Alam nila na hindi siya materyalistikong babae. Ngayong may nagkalat na talaga ng ganyang chismis, syempre nagalit. Napakasuklam ng mga yun. Paano kanila sinisiraan ng ganito? Sabi ng isa pang kasama, pero, Mengan, may boyfriend ka, pero hindi mo siya dinala para makipagkita sa amin. Tama, masyadong masama. Malinaw, ang ilan sa mga kasama sa kwarto ni Jiang Mengan ay nag-isip na ang taong sumando kay Jiang Mengan ngayon ay kaibigan ni Jiang Mengan. Dahil marunong siyang magmaneho ng sports car, dapat ay isa siyang rich second generation. Ang dahilan kung bakit may nagsabi na si Jiang Mengan ay iniingatan ng isang mayamang lalaki ay dahil sa naiinggit siya sa kagandahan ni Jiang Mengan, o dahil nabigo siyang ituloy si Jiang Mengan. Medyo natahimik si Jiang Mengan. Hindi niya alam kung sino ang nagpakalat ng balita sa internet. Ang pinakamalamang na tao ay si Wang Zitao. Gayunpaman, sa oras na iyon, umalis siya kasama si Huang Feng sa gate ng paaralan. Maraming tao ang nakakita nito, kaya maaaring ibang tao. Kung gusto nilang sabihin, hayaan mo silang magsabi, sabi ni Jiang Mengan. Hindi siya mukhang galit. Sa totoo lang, sa loob-loob niya,
naisip pa niyang tama ang balita. Siya ay talagang iniingatan ni Huang Feng, bagamat hindi ito inamin ni Huang Feng. No way, Mengan, hindi ka ba talaga galit? Ang isa sa mga kasama ni Jiang Mengan ay tumingin kay Jiang Mengan na nagtataka. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Sabi ni Jiang Mengan. Mengan, inaalagaan ka ba talaga ng mayaman? Sabi ng roommate. Ang isa pang kasama ni Jiang Mengan, na pinag-iingat din ng isang mayamang lalaki, ay tumingin kay Jiang Mengan ng may pananibik sa oras na ito at sinabing, sa wakas na isip mo na ito. Gaya nga ng sabi ko, dahil bata pa tayo at may kapital, bakit hindi natin ito gamitin ng husto? Panipi, hoy, anong pinagsasabi mo? Binatukan siya ng katabi niyang kasama at sinabing. Ang mukha ni Jiang Mengan ay nagpakita ng isang mahinang ngiti at sinabing, gusto ko, ngunit hindi niya ako gusto. Hindi niya ako gusto. Talaga, bulag ba ang taong iyon? Ayaw niya sa Mengan natin. Nagulat din ang dalawa pang kasama sa kwarto sa pagkakataong ito. Hindi nila alam kung nagulat sila sa sinabi ni Jiang Mengan o sa ugali ni Huang Feng. Well, huwag na nating pag-usapan ito. Sinabi ni Jiang Mengan, bakit hindi mo ako turuan ng ilang karanasan sa pakikasama sa mga lalaki? Paano pasayahin ang isang lalaki at pasayahin siya? Sa tatlong kasamahan ni Jiang Mengan, dalawa ang may nobyo, at ang isa ay iniingatan ng isang lalaki sa labas, kaya lahat sila ay may karanasang makisama sa mga lalaki. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon ni Jiang Mengan.